Hi guys, since nag 1 year na kami dito sa Acton and kaming mga batch is na-distract ako, wait. So since nag 1 year na kami dito sa Acton, meron kaming konting celebration and mga random questions. Isang question lang pala as being OFW. So today, nandito si Leo. So introduce yourself. Ako nga pala si Leo. From Mindanao, Banga, South Cotabato Province. Yes. And since na 1 year na kami dito, ano yung biggest or greatest na lesson na natutunan mo sa loob ng isang taon sa Acton? Siguro ay isang bagay lang, yung huwag talikuran yung mga naiwan. Wow! Parang may pinaghuhugutan tayo dyan, Leo. So, talaga naman, syempre, kahit anong bagay, dapat alalahanin natin yung iniwan natin sa Pinas. Tama. Kahit ano man yan, relationship status, kung ano ka ba dati, always look down. Yun lang. Be, Thanks. humble, Be humble always. yeah. Low-key. Yes, agreed ako guys. Kasi porket na nakapag-abroad ka or Taiwan ka na, mataas na yung ano mo. So, stay low-key lang. Perfect ka dyan. At dahil dyan, additional incentives. Magkano? 2K. Gcash na lang. Thank you, Leo, sa learnings mo. And hi guys, so next natin na interviewin is pangalawa sa kapatid ko. So, her name is Ali. So, Ali, introduce yourself. Hi guys, it's me, Ali. It's me, Ali. Hi, I'm 26 years old, from Bicol, Camarines Sur. Wow, taga Bicol din siya guys. So talagang same vibes and humor kami. So yung tanong ko sa iyo, Ali, sa loob ng isang taon mo dito sa Taiwan or sa Acton, ano yung biggest mong natutunan or lesson as being OFW? Grabe question. So, as a first timer dito sa Taiwan, ang greatest lesson ko is from being a bunso talaga. Naiiyak tuloy ako, oh my God. Okay lang. Na, syempre parang last dem sa family mo. Nakaka-pressure pero at the same time, nakaka-taba rin ng puso na eto na ako, na parang Yung mga dream. naiiyak tuloy ako. Okay lang. Na, yung mga naranasan ko before na struggle, maka-apply lang dito. Sobrang Yung achievement. na ayun, as pagiging bunso, na hindi lang pala ako dun, hanggang dun lang. Meron pa palang, Plano, sige. oo, may much more pa. Naging emotional ang aking kapatid. Okay lang yan. So talagang agree ako kay Ali kasi 'di ba, yung progress, yung achievement mo dito sa Taiwan, dito mo lang nabibili yung mga gusto mo, 'di ba? Like walang ibang nakakalam kundi tayo lang talaga. Yes, very true. So ayun lang. Thank you so much, Ali, and Adja, laban lang. More contracto ka. Sige. Yes, more chanla, pera. Thank you, Ali. Hi guys, so next na i-interview natin is yung beshi ko, pinaka kapatid. Baka marinig na naman, bias na naman tayo niyan. So, hi, what's your name? Hi guys, ako si Asunta, 25 years old and I'm from Laguna. Wow, from Laguna. So, eto yung tanong ko sa iyo, girl. Sa loob ng isang taon, ano yung biggest or greatest mong natutunan sa Acton? Sa Acton or dito sa Taiwan, siguro yung pagiging strong and independent. Then yung parang lahat ng hamon sa buhay, kailangang harapin mo in every situation. Very true ka dyan, girl. Iyak na ba tayo? Totoo naman talaga, guys. Kasi dito sa abroad, mag-isa ka lang. So, mang hamon ng struggles mo sa buhay, kailangan natin malampasan and tataga natin yung loob. Yes, I know. Yes, Adja, girl. Thank you. Thanks. So, hi guys. Yung next natin na interviewin is si Jel. So, hi Jel. Please introduce yourself. Hi guys, I'm Jillian, Jel for short. I'm 26 years old. Wow. So, saan ka sa Pinas? I'm from Quezon Province. Wow, taga Quezon. And yes, Jel, sa loob mo ng isang taon dito sa Taiwan or Acton,
ano yung biggest mong natutunan as being OFW? Ayun, so 1 year dito, natuto ako maging more independent and self-aware. Syempre, nasa ibang country tayo, i-adapt ko din yung culture nila, yun. Yes, totoo naman talaga. Sa loob mo ng isang taon, kailangan mo din maging aware sa mga paligid mo kasi baka mamaya, di ba? May nalabag ka na. Oh. Patay, uwi ng Pinas. Syempre, nasa Taiwan tayo, di ba? More on strict sila sa... Kaya nga. Very true ka dyan at dahil dyan, meron kang 10,000 sa Gcash. Thank you, Jen. Hi guys, so yung next natin na i-interviewin is si Julie. Medyo nahiya siya guys, pero yeah. So Julie, introduce yourself. Your name is Nakatan. Hi, I'm Julie Camposano, 27 years old. I'm from Bicol, Iriga City. Wow. So, maraming taga Bicol dito guys. Kaya same vibes and humor din kami ni Julie. And siya din yung naging close ko sa agency. Nagkakakilala kami. First guy. Oo, first gala kami yung kasi wala pang schedule that time. Pero night shift na siya, ako day shift. And yes, Julie, yung tanong ko sa iyo is ano yung natutunan mo or biggest na natutunan mo dito sa loob ng isang taon sa Acton or sa Taiwan as being OFW? Maging matatag sa lahat. Lalo na mag-isa lang tayo dito sa Taiwan. Taiwan. So, independent. Oo. Lalo na pag nagkasakit ka, kailangan mo maging matatag talaga eh. Pupunta ka sa clinic mag-isa. Kahit ang sama ng pakiramdam mo, babangon ka talaga para magpa-med-cert. Ganun. Kasi lalo na sa company natin, kailangan ng med-cert, diba? Kada need talaga ng med-cert. Sila lahat May pasok. So, grabe, may ka talaga. like, marirealize mo. Oo, ay, kailangan ko pa pala ng nanay, ganon. Oo. Ayun, agree ako kasi commonly naman talaga na kapag OFW ka, kailangan mong matatag kasi syempre, hindi lahat ng pagkakataon kasama mo yung mga parents mo or kapatid mo para i-shoulder ka, kundi independent ka talaga, tatagan mo ang loob mo sa lahat ng pagkakataon kasi para din yan sa sarili mo. And yeah, thank you so much, Julie. Hi guys, last but not the least, yung videographer kong very supportive, si Boy. So, si Rose, please introduce yourself. Hi, I'm Rose, 25 years old. I'm from Bicol. Yes, Bicolano guys. So, karamihan talaga mga Bicolano. So, talaga nagkakaintindihan kami dalawa sa prod. And yes, Boy, sa loob mo ng isang taon dito sa Taiwan or sa Acton, ano yung biggest mong natutunan as being OFW? Siyempre, yung pagiging matatag kasi breadwinner tayo, tapos nanay pa. So, malayo ka sa anak mo, malayo ka sa mga kapatid mo. Kailangan talagang i-handle mo yung sarili mo ng mag-isa ka lang. So, laban lang palagi kasi may mga pamilyang umaasa sa atin. May anak tayo na kailangan buhayin. So, laban. Yes, very true. Kasi, alam mo, Boy, nakaka-proud ka. Kasi, syempre, napalayo ka sa anak mo, sobrang mahirap yun, di ba, as being nanay. So, talagang tunay na hero ka as being OFW. Thank you, Boy. Proud of you. That's one. Thank you. Meet me. Yun, ready na siya. So, hi guys. Yung next natin na interviewin is si George. Bale si George, yan yung mga nakakasama ko during nag-a-apply din sa agency. Like, yan yung mga nakakausap ko, siya yung kaklose ko din. And yes, George, introduce yourself, your name, age, and tagasan ka sa Pinas. Hi! Hello. Kasi ito yung edad mo, yung pangalan. Ano yun, ikakat yun? Hi, I'm George. I'm from Taguig City. Ayun ba? I'm 30 years old na. Matanda na ako. Buti nakapasa pa ako sa Wow. sa Skyboard. 30 years old pero mukhang 20. Wow. So, George, yung tanong ko sa'yo, sa loob mo ng isang taon dito sa Taiwan or Acton, ano yung biggest mong natutunan as being OFW?
Being an OFW is very hard. Alam naman natin yan when it comes to financial. Malaking tulong, pero malaking tulong sa akin ng Taiwan. Unang-una sa lahat sa financial. Nasusuportahan ko na yung magulang ko. Lalo na may sakit yung mother ko. Ayun, malaking tulong sa akin. Oo, kasi talagang imagine dito kung anong gusto mo, napoprovide mo. Yeah. Tapos hindi lang para sa sayo, pati din sa pamilya. Sa pamilya ko. Yeah, true. Big check. Right, mate. At dahil dyan, additional incentives ka, George. Oh, Acton baka naman. Thank you, George. From Night Shift din pala siya. Hi guys, so next ina-interview natin si Shai. So tatanungin natin kung anong pangalan niya and edad and tagasan siya sa Pinas. So hi Shai, introduce yourself. Hi, I'm Shaira, 25 years old from Rizal. Wow, 25 years old din, magka-same age kami. And yung question ko sa iyo is sa loob ng isang taon dito sa Acton or sa Taiwan, ano yung biggest mong natutunan natutunan dito sa Taiwan? Siguro yung pagiging matatag and especially kailangan natin mag-ipon. Yan. Oh, yes, agree ako sa kanya kasi syempre yung number one goal naman talaga natin ba tayo nag-abroad is makapag-ipon para sa future and ma-provide yung mga pangangailangan ng family. So, ayun, agree ako nun sa'yo. At dahil dyan, thank you, Shai. Nice meeting you. Huwag parang hindi kilala. Yan. Thank you. Hi guys, so next natin na interviewin is si Kim. So si Kim is from Night Shift SMT and yung process niya is AOI. Hi Kim, introduce yourself. Ay, mounter pala, tsaka ano. So, my name is Kimberly Marie. Kimberly, 25 years old, from Las Bañas, Laguna. Siyempre, yung pinaka natutunan ko is, sa isang taon ba, sa buong buhay ko, sa isang taon is never trust anyone. Kasi, hindi lahat ng pinapakita or pinaparamdam nila sa'yo totoo. Thank you. Yes, agree ako doon sa sinabi niya kasi talagang huwag kang magtitiwala. Lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo kasi baka mamaya, di ba? At dahil dyan, Hi guys! So yung next natin na interviewin is si Ate Joy from Night Shift. So, hi Ate Joy! Please introduce yourself. Your name, your age, and saan ka sa Pinas? Hello, I'm Joy Ann from La Union. Wow, so from La Union si Ate Joy. And yes, Ate Joy, sa loob ng isang taon mo dito sa Taiwan, ano yung biggest mong natutunan as being OFW? Maging matipid, ganun. Kasi sa loob ng ex-Taiwan na ako, 5 years na ako naka 5 years na ako dito sa Taiwan. Sa 5 years ko na yun, parang hindi ako nakapag-ipon dati. So, ngayon, magiging wais na ako sa pera. Wow, very true. Kasi talaga guys, number one mo nga, magtipid ka kasi para sa future mo. Para pag umuwi ka sa Pinas, may mapagkukuhan ka. And yes, ang one thing na nagustuhan ko sa sinabi niya kasi parang natuto siya dun sa past niya. So, mas mag-i-improve and magtitipid. Thank you, Ate Joy! Bye, guys! Bye-bye! Hi guys, so next natin na interviewin is si Kate. So si Kate is day shift and from warehouse department. So hi Kate, please introduce yourself, your age, your name, and saan ka sa Pinas? Ako nga pala si Kate and Charlotte Rosal. I am 27 years old at taga Calamba, Laguna ako. Wow, Calamba, Laguna. And yes Kate, sa loob mo ng isang taon dito sa Acton or sa Taiwan, ano yung biggest mong natutunan as being OFW? Nung napunta ako dito sa Taiwan, kailangan talaga yung magsikap tayo, yung pagtitiis talaga kailangan natin. Kasi nandito yung buhay natin para sa pamilya natin. Kahit malungkot. Ala, sobrang inspiring naman ng ng natutunan or para message niya. Kasi yes, talagang hindi biro ang mag-abroad. Kasi syempre, malayo ka sa pamilya mo. And one thing na nagustuhan ko din is yung kailangan mong maging matatag as being independent din. Thank you so much, Kate, and happy 1 year. Kain